Hello po kagat ng dilim, share ko lang din dito ang kwento nato. Ikalawang araw ng Nobyembre, 2015. Wala akong kasama noon sa bahay dahil umalis ang mga magulang ko. Aalis na rin sana ako kinabukasan. Mga bandang 11:30 ng gabi nang text ang nobyo ko. Susunduin daw niya ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero dahil may tiwala naman ako sa kanya, sumama ako. Sanay na rin ako sa kanya dahil mahilig siya sa biglaang lakad. Sobrang lakas niya sa trip. As in, halos lahat ng kalokohan, ginagawa namin ng magkasama. Gustong-gusto namin yung nagkakaasaran kami, yung parang palaging may challenge sa isa't isa. Ayun na nga, nakasakay kami sa motor habang wala akong kamalay-malay kung saan ang destinasyon namin. Ilang minuto lang, nakarating din kami. Putik. Sa sementeryo niya ako dinala, gago talaga. Nung naging kami, sabi niya, gusto raw niya akong ipakilala sa papa niya. Kaso 4 na taon na palang patay ang papa niya. Naiyak na ako noon, pero sumama pa rin ako. Public cemetery yon, kaya ilang nicho at kabaong pa ang dinaanan namin bago kami makarating sa puntod ng papa niya. Hating gabi na. Sobrang dilim, tangina. Buti na lang may flashlight ang cellphone ko. Umupo kami sa ibabaw ng libingan ng papa niya. Nandun pa yung tarpaulin na may mukha ng papa niya, kaya medyo nakakatindig balahibo. Pero sabi niya, "Pa, ito po si Erie. Narnia ma." Girlfriend ko. Kinilig ako. Bigla na lang nawala ang takot ko. Sa una, okay pa. Tahimik. Pero pagkatapos nun, doon na nagsimula ang mga kakaibang ingay. Una kong narinig ay parang may mabigat na bagay na nahulog sa likod ko. Napatingin agad ako sa boyfriend ko. Sabi niya, wala lang daw yon. Para mawala ang kaba, naisip naming mag-sound trip na lang. So far, epektibo naman. Hanggang sa na-lowbat ang phone ko. Eto na. Dahil nga pareho kaming daredevil, nagstay pa kami ng ilang oras. Ang tanging ilaw lang ay yung 2 kandila na sinindihan namin kanina. Nagkukwentuhan lang kami noon nang may parang nakita ako sa likod niya. Ilang hakbang lang ang layo. "Mahal, may tao ata," sabi ko sabay turo sa likod niya. Hindi siya tumingin. Sabi lang niya, "Wala yan." Pero hindi ko maintindihan kung anong meron sa akin noon at hindi ko maialis ang tingin ko sa aninong yon. Sa una, hindi ko makita ng maayos, kaya tinitigan ko talaga ng mabuti para masiguro kung ano ba talaga yon. Napansin yun ng boyfriend ko at pinagalitan pa ako. "Wag mo daw tinititigan." Pagkatapos nun, napagdesisyonan naming umalis. Nang malapit na kami sa gate palabas ng sementeryo, saka kami kumaripas ng takbo. Sabi niya, baka raw papa niya lang yon at pinapauwi na kami. Pero ako, alam kong ibang-iba ang nakita ko.